Isang masagana at masayang araw po sa inyo, Miss Sunako. At ganoon din sa mga walang sawa ninyong tagapakinig at taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham kong ito. Itago na lamang po niyo ako sa pangalang Benny. 38 years old na sa ngayon. Tubong Caloocan po ako. Pero sa kasalukuyan ay permanente nang naninirahan dito sa New Zealand kasama ang aking mag-ina. Sisimulan ko ang aking kwento taong 2008. Kakagraduate ko lamang noon sa kursong Bachelor of Science in Marine Engineering. Dati akong seafarer bago ako ma-assign sa land base. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang mas nakatatanda kong kapatid ay pawang may mga asawa na at nakabukod na sa amin kasama ng kani-kanilang mga pamilya. Paminsan-minsan ay tumutulong pa rin naman sila sa pinansyal na pangangailangan. Pero syempre, dahil nga sa mga pamilyado na, ay limitado na lamang ang mga naipapaabot nilang tulong sa amin noon. Ang aming mga magulang ay mayroong maliit na pwesto ng tindahan ng mga kasangkapan at kagamitan sa bahay. Ngunit syempre, hindi naman ganoon kalaki ang kinikita nila dahil hindi naman fast-moving ang uri ng mga panindang iyon. Kaya naman, kinakailangan na mayroong magtatrabaho at makapag-provide sa aming pamilya. Nang taon na yon, ay wala pa akong experience sa anumang uri ng trabaho. Kaya naman, nag-aalangan pa akong mag-apply noon bilang isang seaman. Ngunit dahil nakikita ko ang araw-araw na hirap ng pamumuhay namin, ay nilakasan ko na ang loob ko. At sa awa naman ng Diyos, ay maswerteng natanggap ako sa isang lehitimong ahensya sa Maynila na inaplayan ko. Taong 2009, nang kauna-unahan akong makasakay noon sa barko. Noong una, hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay ng mga trabaho at responsibilidad sa akin sa barko. Bagamat masaya na ako na sa wakas ay makakatulong na ako sa aking pamilya, ay may kaba pa rin sa aking puso ng mga oras na yon sapagkat wala pa akong sapat na karanasan kung paano ang magiging buhay ko sa panibagong hamon na yon. Tanging determinasyon at pangarap ko lamang noon ang naging gabay ko. Wala akong ibang choice kundi magpatuloy at magtrabaho ng maayos. Nang mga panahon na yon ay nagsimula lamang ako sa posisyon bilang isang deck crew. Isang mababa at simpleng posisyon. At hindi pa rin ganoon kalakihan ang sweldo. At dahil nga iyon pa lamang ang aking trabaho, kaya naman 6 na buwan lamang ang naging kontrata ko. Maraming taon akong nagpabalik-balik sa barko. Noong una, 6 na buwan lamang ang kontrata. Ibig sabihin, kada 6 na buwan, umuuwi ako sa Pilipinas. Ang bawat pag-uwi ko ay magkasamang saya at lungkot ang palagi kong nararamdaman. Masaya akong makasama ang pamilya ko, pero malungkot pa rin kasi alam ko na kailangan kong muling bumalik sa barko para ipagpatuloy ang mga pangarap ko para sa kanila. Sa mga una at pangalawang taon ko, halos hindi ko naisip kung gaano kabigat ang buhay seafarer. Ang importante lang noon ay makapagpadala ako ng pera sa pamilya, makabili ng mga pangangailangan nila, at makapag-ipon para sa kinabukasan. Pero habang tumatagal, mas naging mahirap ang trabaho ko. Ang init ng araw, ang bigat ng trabaho, ang oras na halos hindi ko ramdam, lahat ng iyon ay naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Habang tumatagal, napansin ko na marami na rin akong natutunan. Wala sa barko ang magbigay sa akin ng dahilan para huminto. Lahat ng ginagawa ko may mga consequences, kaya kailangan ko mag-isip at magdesisyon ng mabilis. Masakit minsan pero natutunan kong tanggapin na ang mga pagod na yon
ay bahagi na ng buhay ko. Sa loob ng maraming taon na nagpabalik-balik ako sa barko at pag-uwi sa Pilipinas, isang babae ang pumasok sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Siya si Nancy, isang bagong salta sa lugar namin sa Caloocan. Hindi ko siya kilala noon, pero nang huling umuwi ako sa Pilipinas, ay napasama ako sa isang handaan na dinaluhan sa kapitbahay. Isa iyong binyagan at bilang bahagi ng tradisyon, naging ninong ako. Si Nancy naman ay ninang ng bininyagang bata. Sa unang pagkikita pa lang namin ni Nancy, naramdaman ko na agad na may kakaiba sa kanya. At sa mga mata ko, parang may spark na kaagad. Laking Maynila si Nancy at sanay sa buhay lungsod. Kaya't hindi ko inisip na magiging kaaya-aya ang mga simpleng bagay para sa kanya. Ngunit nang gabing iyon, naramdaman ko na isang malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko. Kasalukuyan kaming nagsasalitaan ng mga kwento, mga biruan at tawanan. Hindi ko na alam kung paano ako nalasing ng husto. Lahat naman kami ay nag-enjoy. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit si Nancy lang ang gusto kong makasama. Nang matapos ang salo-salo, nagkaroon ng pagkakataon na makasama ko si Nancy sa isang kwarto sa bahay ng may binyag. Wala na akong magawa kundi matulog sa kanyang tabi. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na kahit malayo kami sa lahat ng aspeto, parang ang lapit ng mga puso namin sa bawat isa. Kasabay ng paghinga dahil sa kalasingan, hindi ko na namalayan na napalapit na kami ng pwesto. Magkatabi kami sa kama at hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Tumagilid siya. Bago pa ako nakapagsalita, ay nagkatinginan kami. At sa isang iglap, kapwa kami nakalimot at hindi na naisip ang tama at mali. Hindi ko na inisip pa ang mga responsibilidad, ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan ko. Sa oras na iyon, kami ni Nancy lang ang naroon. Matapos ang naganap na iyon, nagsimula kaming magkakuhanan ng mga contact numbers, pati na rin ang mga social media accounts. Mula sa mga simpleng chat, nagbukas ang aming mga puso at nagkaroon kami ng koneksyon. Isang taon pa ang lumipas. Nagkakilala kami ng lubos, nagkaigihan, at naging opisyal na kami bilang magkasintahan. Nagbalik ako sa barko na baon ang pag-iibigan namin ni Nancy, Miss Sunako. Makalipas ang panibagong mga taon na kontrata ko, muli akong umuwi sa Pilipinas. Nang mga panahon na yon ay hindi na ako isang simpleng deck crew na lamang dahil isa na akong chief officer sa barkong pinagtatrabahuan ko. 7 taon na akong nagtatrabaho doon at dahil sa pagiging consistent, masipag at tapat sa trabaho, nakamtan ko ang posisyon na yon. Pero higit pa roon, may mas malaking plano ako. Dahil ang pagbabalik ko na iyon sa Pilipinas ay upang pakasalan si Nancy, ang babaeng naging mahalaga sa buhay ko at mahal na mahal ko. Tagumpay naman na naisakatuparan ang kasal namin ni Nancy at maging siya man ay halos hindi rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Noong mga unang taon namin ni Nancy bilang mag-asawa, naging maayos naman ang lahat. Punong-puno kami ng pag-asa at pagmamahalan. Lalo pang naging masaya ang lahat nang malaman kong 1 buwan matapos akong makabalik sa trabaho, nabuntis pala siya. Hindi matatawaran ang tuwang nadama ko noon. Nakabili na ako noon ng sarili naming bahay at lupa na hindi kalayuan sa lugar ng aking mga magulang. Iyon na rin kasi ang napagkasunduan namin ni Nancy upang meron siyang makakasama sa tuwing mahihirapan siya. Lalo pa nga at kasalukuyan na siyang nagdadalang tao noon.
Halos araw-araw kaming magkausap noon sa video calls, chat, at kahit pa nga voice messages. Ikinukwento niya kung gaano kabibo ang baby sa loob ng tiyan niya. Kahit malayo ako, parang naroroon na rin ako sa bawat yugto ng pagbubuntis niya. Pagkapanganak niya sa aming baby, labis ang tuwang nadama ko. Para bang kahit pagod ako noon sa trabaho, sapat na ang makitang may larawan akong natanggap ng anak ko, nang mag-ina kong magkatabi, habang mahimbing na natutulog. Ngunit paglipas ng mga buwan, napansin kong unti-unting nagbago ang pagkikitungo ni Nancy sa akin. Hindi na siya ganoon ka-update sa akin. Minsan, isang beses na lang sa isang araw kung mag-chat siya sa akin. Hanggang sa naging 1 o 2 mensahe na lamang sa isang linggo. At ang palagi niyang sinasabing dahilan ay abala raw siya sa plano niyang negosyo. Palagi raw siyang umaalis at naghahanap ng supplier, ng pwesto, ng permits at kung ano-ano pa. Wala akong ibang magawa kundi intindihin na lamang siya dahil gusto ko rin namang suportahan ang mga pangarap niya. Samantala, ang anak naman namin ay palagi raw niyang inihahabilin at iniiwan sa bahay ng mga magulang ko. At hindi rin naman sila nagduda sa mga kinikilos at palaging pag-alis ni Nancy dahil tungkol naman daw ito sa negosyong inaatupag nito. At para sa akin naman, ayokong sirain ang tiwala at relasyon namin, Misuna ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng pananabik. Hindi lamang sa pananabik sa pag-ibig, kundi sa tunay na katotohanan. Nang sumapit ang 10 taon ko sa barko, nais ko sanang i-celebrate ang lahat ng aking mga sakripisyo at tagumpay nang kasama sila ng aming anak na si Yana. Kaya naman, nakaisip ako ng isang exciting na plano. Walang anumang pasabi o abiso. Umuwi ako sa Pilipinas nang walang isa man sa kanila ang nakakaalam. Maging sina inay at itay at mga kapatid ko ay hindi alam na uuwi ako ng araw na yon. Ngunit Misuna ko, ang plano kong sorpresa ay ako rin mismo pala ang nagtamo. Dahil isang kagulat-gulat at aktwal na pangyayari ang naabutan ko pagdating ko sa bahay namin ng aking asawang si Nancy. Bumungad sa akin ang bahay na bukas ang pintuan. Tahimik, walang anumang ingay. Doon na ako kinabahan. Pumasok ako ng dahan-dahan hanggang sa marating ang kwarto namin. Bahagya kong tinulak ang pintuan para buksan. At nanlaki ang mga mata ko dahil kitang-kita ko silang dalawa sa mismong kama namin ng asawa ko. Para akong tinamaan ng kidlat ng mga oras na yon. Nanginginig sa galit. Tila nawala ako sa sarili. Bago pa man sila nakagalaw, hinatak ko ang lalaki at buong lakas kong sinuntok. Hindi ko alam kung ilang beses. Basta ang naalala ko, duguan ang mukha niya at walang nagawa kundi lumuhod at magmakaawa habang ang mga damit ay pilit niyang sinusuot. Habang si Nancy naman ay umiiyak na hindi magawang masuot ang mga damit dahil sa labis na pagkabigla. Nanginginig sa takot pero hindi ko magawang saktan siya. Kahit gusto kong sigawan, suntukin, kutsain, saktan ang puso niya gaya ng pagkakabasag ng puso ko ay hindi ko magawa, Misuna ko. Pinatayo ko ang lalaki, hinila palabas ng bahay at buong lakas kong tinapon ang mga damit niya sa labas. Kaya naman wala itong anumang suot na nagtatakbong palayo at bilad na bilad sa labis na kahihiyan. Samantalang ako naman ay naiwang nakatulala habang si Nancy ay umiiyak pa rin sa likuran ko. Pero hindi ko siya nilingon o tinapunan man lang ng tingin dahil iniwasan kong makapagsalita ng masasakit at baka hindi ko mapigilan ang aking sarili na saktan siya. Sa halip,
ay muli akong pumasok sa loob ng aming bahay at doon ay napansin ko na wala ang anak naming si Yana. Nahalata naman agad iyon ni Nancy, kaya sinabi niya na agad sa akin na nasa magulang ko raw ang anak namin. Matapos niyon, nagpakawala ako ng malakas na paghiyaw. Hindi dahil gusto kong mag-ingay, kundi dahil doon lang ako unang tuluyang bumigay. Nang makabawi ako sa paghinga, saka ko muling hinarap si Nancy. Nancy. Mariin kong sambit habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko kayang saktan ka. Pero hindi ko rin kayang palampasin to. Pigil ang gigil na wika ko habang nakakuyom ang mga palad. Tumingin siya sa akin habang namumula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Ngunit may halong tapang at paglaban. Hindi ko na siya nakikita bilang asawa ko. Ibang tao na siya sa harapan ko ng mga oras na yon. Tila hindi ko na siya kilala. Patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi, pero walang bakas ng pagsisisi. Maya-maya ay nagsalita siya. "Palagi kang wala, Benny!" Wika niyang pasigaw na nanginginig din ang boses bago nagpatuloy. "Ilang taon kang nasa barko. Isang buwan ka lang sa amin ng anak natin kapag umuuwi ka. Hindi mo alam kung gaano kahirap, kung gaano ako nalulungkot sa gabi. Naghanap lang ako ng masasandalan, ng makakausap, ng makakasama." Pangangatwiran niya na parang gustong sabihin na ako pa ang may mali sa mga nangyari. Dahil doon, mapait akong tumawa. Napasuntok ako sa dingding ng kusina at saka ko siya sinagot. Masasandalan? Masasandalan ba talaga ang tawag sa ginagawa niyong dalawa? Sa kama natin? Sa kwarto natin? Sa tahanang pinundar ko para sa pamilya natin? Masasandalan ba yun? O baka naghahanap ka lang ng mapapatungan at kakamot sa'yo sa kakatihan mo? Sa wakas ay nasabi ko sa kanya ang galit na nasa puso ko. Isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ko. Ngunit matapos niyon, natigilan siya, napaatras at hindi na nagsalita pa. Muli ay sinamantala ko ang pagkakataon na yon upang muling magsalita. Ayoko nang marinig ang mga dahilan mo, Nancy. Kasi kahit na ano pang paliwanag mo, isa lang ang totoo. Nangaligwa ka pa rin, Nancy. At hindi lang aksidente. Hindi pagkakamali. Dahil pinili mong gawin. Pigil ang gigil na pagpapatuloy ko. Matapos niyon, lumapit ako sa cabinet na nasa loob ng kwarto. Dali-dali kong kinuha ang isang traveling bag at walang alinlangang tinapon iyon sa paanan niya. Umalis ka na. Ngayon din, Nancy. Malamig ang boses na turan ko sa kanya. "Benny!" Tila nagmamakaawang sambit niya sa akin at muling umiyak. Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito sa pamamahay ko. Magsama kayo ng lalaking yon. Layas! Galit at pasigaw na utos ko sa kanya habang tinuturo ang pintuan. "Pero Benny, paano si Yana? Ang ating anak!" Bawi niya sa pag-aakalang makikinig pa ako sa pagmamakaawa niya. Si Yana? Sana naisip mo yan noon pa, Nancy. Sana naisip mo ang anak natin bago niyo gawin ng lalaking yon ang mga kababuyan niyo. Patuloy na sigaw ko sa kanya bago muling nagpatuloy sa pagsasalita sa mababa pero galit pa ring boses. Pasensya ka na, Nancy. Pero si Yana, siya lang ang iniisip ko sa ngayon. At sa'yo, wala na akong pakialam. Hindi ko siya papayagang lumaki na makikita kang hinahalikan ang kung sino-sinong lalaki. Habang ako ay nagpapapagod sa barko. Ako ang kanyang ama. Ako ang lalaking pinili mong lokohin. Pero hindi ko siya pababayaan. Kaya makakalis ka na, Nancy. Mahaba pero malinaw na pahayag ko sa kanya.
Napatulala siya sa harapan ko. Tila hindi makagalaw, pero hindi ko na siya pinansin pa. Dumiretso ako sa bakandeng kwarto ng aming anak na si Yana. Pagkatapos ay kaagad kong inilak ang pinto at binuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Matapos noon ay naramdaman ko ang pag-alis ni Nancy. Hindi ko man siya nakikita ng mga oras na yon, ngunit ramdam ko na mabigat pa rin sa kanya ang mga pangyayari. At ako naman ay naiwan. At pakiramdam ko ay nawasak ang mga pangarap na ako lang pala ang mag-isang bumuo. Kinabukasan, kinausap ko ang aking mga magulang. Saka ko lang nalaman ang dahilan kung bakit nasa kanila si Yana at bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa nilang iwanan ito ni Nancy sa bahay nila. Ayon sa kanila, sinabi raw ni Nancy na may mahalaga itong aasikasuhin kaugnay sa kanyang pinaplanong negosyo. At dahil matagal na rin nilang nakitang maayos naman ang relasyon naming mag-asawa, kaya naman hindi na sila nagduda pa. Iniisip nilang normal lamang ang pagiging abala ng isang ina na nais magtaguyod para sa pamilya. Kaya hinayaan nila itong madalas na umalis. Ngunit ang hindi nila alam at hindi rin namin alam noon ay may binabalak palang masama ang babaeng buong puso naming pinagkatiwalaan. Hindi naman pala umalis si Nancy ng araw na iyon. Sa halip, may bisita pala itong parating. At iyon nga ang lalaking naabutan kong kasama niya sa kwarto namin. Ang masakit pa ay doon pa mismo sa bahay namin, sa silid na minsan ay tahanan ng pagmamahalan. Doon nila sinagawa ang lahat. Misuna ko, sa kabila ng matinding sakit at pagkabigo, pinilit kong bumangon dahil alam kong hindi ko kayang hayaan malugmok ako, lalo na at may anak akong kailangan alagaan, si Yana. Siya ang naging dahilan kung bakit ko kinailangan muling buuin ang sarili ko. Habang nasa Pilipinas pa ako, sinimulan ko nang ayusin ang mga kailangan na papeles para sa bagong direksyon ng buhay ko. Matagal ko na rin itong pinag-iisipan, ang mag-apply sa mas mataas na posisyon bilang Marine Superintendent. Isang trabahong land-based na magbibigay sa akin ng pagkakataong magbigay ng mas magandang buhay sa anak ko. Sa loob ng 10 taon ko sa barko, nakita ko na ang takbo ng industriya. Alam ko na ang galawan. Hindi naging madali ang mga proseso. Pero dahil na rin siguro sa dedikasyon at track record ko, nakatulong iyon para mapabilis ang pagkakatanggap ko sa bagong posisyon. Isang linggo matapos kong isumite ang aking application, natanggap ko ang tawag mula sa kumpanya. Ayon sa kanila, ay nakapasa ako. At hindi lamang iyon dahil ang higit na nakapagpasaya sa akin ay nang sinabi nilang ma-assign daw ako sa New Zealand sa parehong kumpanya na matagal ko nang pinagsisilbihan. Ngunit ngayon, bilang opisyal sa kalupaan, at hindi na sa karagatan. Misuna ko, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang marinig ang balitang iyon. Para akong muling nabigyan ng panibagong pag-asa. Oo, wasak pa rin ako. Pero ngayon, may pagkakataon akong magsimulang muli. Hindi muna bilang isang asawa, kundi bilang isang ama kay Yana. Misuna ko sa loob ng 10 taon, maraming posisyon at responsibilidad muna ang pinagdaanan ko sa barko at hindi basta-basta ang mga naging karanasan ko doon bago ko narating ang kinalalagyan ko ngayon bilang isang Marine Superintendent. At hindi iyon naging ganoon kadali para sa akin. Naaalala ko pa nang magsimula ako bilang deck crew, ang pinakaunang hakbang sa mababang posisyon sa barko. Sinasalubong ko ang init ng araw at lamig ng gabi. Walang tigil ang trabaho. Mga kargang mabibigat, linis dito, kaskas doon, lahat tiniis ko.
Maraming beses akong nagkasugat sa kamay, nagkasakit sa gitna ng dagat, at pinilit kayanin ang lungkot ng paglayo sa pamilya. Matapos ang ilang taon ng pagtitiis, na-promote naman ako bilang able seaman. Doon naman ay naging mas mabigat ang responsibilidad ko. Ako na ang isa sa mga umalalay sa pagmamaniobra ng barko, pagdidrill ng safety equipment, at pagiging alerto sa kahit maliit na problema sa barko. Madalas walang tulog. Kung may bagyo man o emergency, ako ang unang kailangang kumilos. Hindi nagtagal, itinaas ako bilang isang bosun sa barko. Ako ang naging pinuno ng mga deck crew. Ako na ang nag-utos sa mga trabaho sa deck at sinisiguradong lahat ng crew ay ligtas at tama ang mga ginagawa. Dito ko naramdaman ang bigat ng leadership. Hindi lang pagod ang dala, kundi pati pressure ng pananagutan sa buhay ng mga kasamahan ko. At sa dulo ng lahat ng pagsusumikap at sakripisyo, narating ko na nga ang posisyon ko ngayon bilang isang marine superintendent, kung saan sa wakas ay naka-land base na ako. Hindi na kailangan pang mabuhay sa pagitan ng langit at dagat. Pero masakit isipin na bilang kapalit ng mas mataas na posisyong ito ay natikman ko rin ang sakit ng kabiguan na hindi ko kailanman inaasahan. Ang pagkasira ng sariling pamilya. Alam kong hindi ko deserve ang ganitong kapalaran. Sa 10 taon ko sa barko, kahit minsan, hindi ako pumalya sa pagiging tapat na asawa. Lagi kong iniisip si Nancy at si Yana sa bawat port na tinutuluyan ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpursige. Kaya nang mahuli kong niloloko ako ng babaeng buong puso kong minahal, para akong pinatay habang buhay. Unti-unti, natututo na rin akong tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi madali, pero araw-araw akong nagsusumikap na maghilom. Samantalang si Nancy naman ay hindi rin tumigil. Patuloy siyang tumatawag at nakikipag-ugnayan sa mga magulang ko. Pero mahigpit ko silang binilinan na huwag nilang papayagang makalapit pa si Nancy sa amin, lalo na sa anak naming si Yana. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko kailanman siniraan si Nancy sa anak namin. Sa bawat tanong ni Yana kung nasaan ang kanyang ina, paulit-ulit kong sinasabi na nagtatrabaho lamang siya sa malayo, kaya hindi namin ito nakikita at nakakasama. Dahil kahit na anong galit ko, hindi ko kayang itanim ang lason ng puot sa murang puso ng anak namin, Misuna ko. Nagdaan ang 2 taon, 2 taon na hindi sumuko si Nancy. Sinikap niyang ipakita ang pagbabago. Nagtrabaho siya bilang call center agent sa gabi at bilang tendera sa isang maliit na pwesto sa palengke sa umaga para lang maipakita sa akin na kaya niyang maging mabuting ina at asawa. Pati ang pag-inom at pagsasaya kung saan kami unang nagkakilala at madalas niyang ginagawa ay itinigil na rin niya. Hindi na rin siya muli pang nagsimula ng bagong relasyon. Bagkus, ibinuhos niya ang oras niya sa simbahan at sa mga charity work na makakatulong sa mga bata. Gumawa siya ng mga paraan para makausap si Yana. Madalas na nagpapadala ng mga sulat, mga maliit na regalo at video messages na puno ng pangangamusta at pananabik sa aming anak. Unti-unti, naramdaman ko ang sinseridad niya. Hindi na siya yung Nancy na nakilala ko noon na madaling matangay at madaling magpadala. Ngayon ay isa na siyang ina na handang gawin ang lahat, kahit gaano kahirap para makabawi sa anak namin at sa akin. At sa puso kong matagal ko nang pinilit patigasin, ay hindi ko inaasahan na muling dadaloy ang pag-unawa. Nakita ko ang pagbabago. Ramdam ko ang sinseridad mula kay Nancy. Hindi ko alam kung tama o mali,
Pero pinili kong muling buksan ang pinto ng kapatawaran. Oo, Miss Sunako. Pinatawad ko siya. Naisip ko, sino ba naman ako, hindi ba? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya? Pinatawad ko siya, hindi para kalimutan ang lahat ng sakit na dinulot niya, kundi para buuin muli ang tahanan para sa anak naming si Yana. At sa pagpasok ng bagong yugto ng aming buhay, hindi man ito katulad ng una naming pangarap, umaasa ako na sa pagkakataon na iyon, matututo na kaming pareho kung paano ang tunay na magmahal, magpatawad, at magsimulang muli. Muling natapos ang 2 taon. Umuwi ako sa Pilipinas mula sa New Zealand. At gaya ng palihim na pinangako ko kay Yana, binuo naming muli ang tahanang minsang gumuho. Hindi naging madali ang lahat. May mga tanong pa rin hindi na kailanman nasagot pa. Mga sugat na bagamat naghilom na, may bakas pa rin ng hapdi. Pero sa kabila ng lahat, pinili naming buuin muli kung ano man ang nasira. Muli ay tinanggap ko si Nancy. Tahimik ang naging pagbabalik niya sa buhay namin. Walang eksenang parang pelikula. Walang drama sa harap ng aming anak. At ang pagtataksil na minsan niyang ginawa ay nanatiling lihim kay Yana. Pinili naming huwag nang ungkatin pa ang mali ng nakaraan. Sa halip, ipinadama na lang namin sa kanya na nandito na kami, buo, nagmamahalan at mas matatag. Humingi rin ng tawad si Nancy sa pamilya ko. Hindi yun madali para sa kanya, pero buong puso niyang ginawa. Walang palusot, walang pagbibida sa mga sakripisyong ginawa niya. Tanging taos-pusong pag-amin sa kanyang mga pagkukulang at taimtim na hiling na sana mapatawad din siya ng mga ito, kahit hindi agad-agad. At sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unting nabura ang lamat sa pagitan ng aming mga pamilya. Dahan-dahan, natutunan kong muling tumawa ng totoo, mahimbing na matulog, at ngumiti hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko na. Sa ngayon, Miss Sunako, magkasama na kaming 3. Ako, si Nancy, at ang aming anak na si Yana. At dito na kami nakabase sa New Zealand. Kakakuha lang namin ng apartment residency visa noong Oktubre ng nakaraang taon. Isa iyong malaking biyaya para sa amin. Hindi lang ito bagong simula, kundi bagong direksyon na kung saan magkasama kami at magkaagapay sa lahat. Miss Sunako, aaminin ko na wala akong pinagmamalaking perpektong kwento. Pero ito ang buhay ko. Ang kwento ng isang lalaking nasaktan pero natutong magmahal muli. Ang kwento ng isang pamilya na muntik nang tuluyang mawala pero muling nagsanib dahil sa pag-asa at pagpapatawad. At upang maliin ang nakasanayang paniniwala ng marami na ang lahat ng mga seaman ay totoong manloloko, dahil sa karanasan ko, mapatutunayan ko na hindi ito laging totoo. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng puwang para mailabas ko ang lahat ng nararamdaman ko. Sa bawat salitang sinusulat ko habang ginagawa ang liham na ito ay nagbibigay ng kagaanan sa puso ko. Sana kahit papaano ay may naipaabot akong aral o pagninilay sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Hindi man ito kwento ng perpektong pag-ibig, pero ito naman ay kwento ng isang tunay na tao, nasaktan, lumaban, nagpatawad, at muling nagmahal. Lubos na nagpapasalamat, Benny from New Zealand. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.